Intro? Verse 1 tayo, verse 1. Therefore, being justified by faith. Okay, on the verse. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 5, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart. By what? By the Holy Ghost, which is given unto us. Okay? Ganda ng kantang yan. Pwede nyo kantahin every day, every night, habang kayo nagde-devotion. So, I used to sing while I'm doing my devotions, no? Lalo na pag inaantok ka sa devotion every morning, maaga, tapos aantokin ka, gagano ka bigla, kanta ka. Yan. Kaya maganda, may alam kasi instrument din na tulong sa pag-praise and worship mo sa Panginoon. By the way, hindi lang ang worship sa temple. Even sa bahay natin, you can worship God. Dito sa Pasinaya Prime North, sa lugar na ito, we worship God. So, no one is pleased dito. Hindi ako, hindi kayo, but the Lord. Okay? Preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. But God. Yung sinabi ko kahapon sa aming pinuntahang event sa Quezon. And so, sinabi ng speaker doon, Pastor Freddy De Vega, yung kanilang theme sa kanilang church, ang preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. Okay, yun ang palagi sila. Ganun din ako dito at ang bawat isa dapat. Hindi na-please ng sino man. So we worship God through singing, through praising Him. Kanta tayo ng isa pang kanta. Psalms 48. Okay, turn your Bible to Psalm 48. Great is the Lord, greatly to be praised. Verse 1 yan. Then verse 2. Psalm 48. Yeah. Ganyan na. Tapos, tuloy na ulit yung sunod. 48. Verse 1 and verse 2 yan. So, kantayin natin. Kanto na po, tapos ulitin natin ulit. Go. Intro mo na. Okay. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. One more time. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Isa sa mga like ko share dito, great is the Lord, therefore you have great future in God. Palagi yan, noon pa, doon pa tayo sa kabila. Kaya tayo merong great future in God because He is a great God. Hindi kanya bibigyan ng pipitsuging future. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, and to give you an unexpected end. Merong kasiguraduhan sa Panginoon. Sa mundo, wala. Hindi ka sure sa mundo. Nag-aaral kayo, tapos you are pursuing something.
You are reaching something. Meron kang goal sa inyong pag-aaral. Makapagtapos at makahanap ng stable at magandang trabaho. Pero hindi ka sure kung sigurado kang makakagraduate. Hindi ka sure kung totoong ikaw ay makakakuha ng maayos na trabaho. Maraming may kursong medicine, pero bumagsak sa architecture. Iba-iba yan. Hindi lahat ng course na tinake mo ay pare-pareha sa makukuha mo sa future. Bakit? Isa sa mga senyales yun na hindi sigurado ang mundong ito. Okay? Hindi ka sure. But in God, you have great future, sure future to give you an unexpected end. Sigurado at tiyak na future. Di ba? Yan ang babumuhay ng isang living by faith. Yan ang ating pag-uusapan. By faith. So, tapusin natin yung series nating Hebrews chapter 11. Doon na tayo natapos, no? So, ito yung unang-unang mga gusto ko masabi sa inyo. Sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Even right now, marami sa inyo hindi pa rin sigurado. Pag kayo namatay, sa langit kayo pupunta. Sabi ko nga ito, sineshare ako nung last Wednesday, hindi ako nandito para tanungin kung papunta ka sa langit. Kasi masyado ng obvious yun at masyado ng, kumbaga palasak na. Palagi na sinasabi yun. Sure ka ba pupunta ka sa langit pag namatay ka? Hindi yung tinanong ko sa kanya nung sinarang ko siya. Sabi ko sa kanya, maayos bang relasyon mo sa Panginoon? Yun ang tinanong ko sa kanya. Because hindi na usapan rito kung pupunta ka sa langit. Pag maayos ang relasyon mo sa Ama, sa Diyos Ama, sure kang pupunta ka sa langit. Because kung galit sa iyong Diyos Ama at namatay ka, huwag mong isipin na kayo pupunta sa langit. Because your relationship in God is not right. Kaya dapat isure mo ang iyong relationship with the Father, goods ba kayo? Okay ba kayo ng Diyos Ama? That is the real question. Pag okay kayo ng Diyos Ama at sure ka na okay ka na sa Diyos Ama, sure ka pupunta ka sa langit. Kaya Paul, paano bang maging okay sa Diyos Ama? Kuya Paul, paano ba ako magiging okay sa God the Father? One answer, holiness. Dapat holy ka. Kung ikaw hindi holy, kung gumawa ka ng isang bagay na hindi holy, ngayong araw na ito, you are not right with God. Inisip, tinignan, pinakinggan, sinabi, ginawa at pinuntahan na hindi holy, galit sa iyo ang Panginoon. Because God hates unholiness. So kung gumagawa ka at nabubuhay ka sa unholiness, you are not right with God. Your relationship in God ay hindi okay. So pag namatay ka, anytime at anywhere, when you die, you will go to hell because your relationship in God is not fixed. So ang kailangan mong gawin para kayo maging okay sa Diyos Ama, you need to be holy. Kailangan mong maging holy. Kaya Paul, paano maging holy? Yun ang problema. Hindi natin kaya na maging holy. We cannot do holiness. Because we are man, sinful in nature. In our blood, in our flesh, in our mind, we are sinner. In our heart. So the deeds of your father, the devil, you will do. Ang gagawin natin, kasalanan. Hindi kita aasahan na mag-aayos ka ng damit. Hindi kita aasahan na kakanta ka ng praise the Lord. Hindi kita aasahan na magbabasa ka ng Bible because you are a sinner deep in your heart. Hindi mo kaya magpakabanal. Hindi natin kayang maging holy. You and I, hindi ko kaya maging holy. Except the man na na-overcome niya ang mundo, na-overcome niya ang kasalanan, na-overcome niya ang lust. His name is Jesus Christ. Siya lang yung Diyos. Siya lang yung tao at the same time na na-overcome ang kasalanan at hindi nagkasala. Siya lang yung pwede sa ating maging perfect sacrifice sa ating kasalanan. Siya lang yung enough, yung worthy enough to become a propitiation for the Father sa kanyang desire na. Kasi ang Panginoon may batas, the law of the Lord. Kaya ka makasalanan dahil di mo sinusunod ito. Kaya ka sinner, kaya tayo ay sinner because we disobeyed the law of the Father. Okay? We are sinner, we are transgressor, we are gumagawa tayo ng kasalanan because we disobey the Bible. Jesus Christ is the only one who fulfilled the commandments of God. Siya lang ang nakagawa at nakapagtapos na fulfill niya lahat ng ito.
Lahat ng sinasabi ng Bible, ginawa niya. Hindi siya nagkasala, yet He was tempted in every point like as we are, yet without sin. Siya ay tinukso. Kung paano tayo tinukso ng diablo. Tinukso siya ng pagkain, tinukso siya ng lust, tinukso siya ng pride, pero hindi siya nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Jesus Christ is righteous and holy and perfect. Perfect sacrifice na hindi mo nagawa. So siya yung enough na sakripisyo para mabayaran ang ating kasalanan at takpan tayo bilang atonement. Kaya siya naging lamb para sa atin, pinako siya sa krus. Para yung kasalanan mo, hindi mo kayang bayaran, ay inilagay sa Kanya. At yun ang ikang kinamatay sa krus. Okay? And He died that the body of sin, yung kasalanan na ilagay sa Kanya, masira at mamatay. And He buried, and He was resurrected after 3 days to complete the sanctification and consecration of the man. At kung sino man ang sasampalataya sa ginawa niya sa cross, you will be saved. Because you trusted on His righteousness and on holiness niya. Sino mang sasampalataya sa Kanya, yung righteousness na meron si Kristo ay may impute sa atin. Therefore, we are righteous before God through Jesus Christ. Therefore, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun yung ating kinantang Romans chapter 5. Kaya ka ngayon at peace with God because of Jesus Christ. Kaya sabi ko doon sinesharan ko, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo dahil siya lang ang pwedeng magdaan sa'yo patungo sa Diyos Ama. At siya lang ang pwedeng mag-ayos sa iyong relasyon sa Diyos Ama. No one, no work, no device, nor knowledge na pwedeng maging enough para kayo maging okay sa Diyos Ama is only by Jesus Christ. No man cometh unto the Father but through Jesus Christ. Yun lang ang sinabi ko sa sinasya ko no Wednesday. Yun lang isang verse. John 14 verse 6. Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father. Walang makakabalik sa Diyos Ama. Walang makakaparoon sa Ama, sa langit, kung hindi sa magitan ni Kristo. So you need to turn your faith on Jesus Christ para ang relationship mo with God the Father ay maayos. Right now, sir and ma'am, your relationship with God is not all right. You're not fine with God. There is a sin in your heart. Gumagawa ka ng kasalanan. Therefore, you are not right with God. Your relationship with God is not fine. Ewan ko, ba't nakakatulog ka pa rin ngayong gabi na ito? Mamaya, huwag ka matutulog ngayong gabi na hindi pa naaayos ang iyong relasyon sa Diyos Ama. Because maraming tao, gising ngayon, hindi na inabot ang kinabukasan. Baka ikaw na yung susunod na hindi naabutan ng kinabukasan. Huwag ka abutan ng kamatayan na hindi mo inaayos ang iyong relasyon sa Ama. Huwag ka abutan ng kinabukasan na hindi ka pa ayos sa Diyos Ama because di mo alam kung kailan ka mamamatay. Maraming hindi naabot ng 2024. Maraming taong namatay na before this year come. So ayusin mo ang iyong relasyon sa Ama. It is only by Jesus Christ. By turning your faith on Jesus Christ. Yun lang ang solusyon. Walang iba. You cannot be holy. Jesus Christ is the Holy One. Kaya nga siya ay Jesus the Christ. Jesus the Anointed One. Jesus, the Holy One. Yun ang meaning ng Christ. The Messiah. He is the only one na naka-fulfill ng book of the law. Jesus Christ the righteous. Kung ayaw kong sumampalataya kay Kristo, make your way to become holy. Make your way. Ano sa tingin mong paraan para kayo maging banal? Wala. Kahit gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, mali pa rin intention mo. Sabi ng Bible, kailangan di malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Pag tumutulong tayo gamit ang ating kanang kamay, dapat hindi alam ng kaliwa. Anong ibig sabihin nun? Privately, tamang intention mo at maayos. Marami. Bakit? Na-predict ni Jesus yun eh. Hindi ka pwedeng dapat yung ginagawa ng kanang kamay ay hindi alam ng kaliwa. Paano nangyayari yun?
Makita niyo yung mga nagtumutulong sa internet, binibidyoan nila. Nag-aabot ng pagkain, ano na sa kaliwa? Cellphone. Hindi dapat alam ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanan. Sinabi ni Kristo yon 2,000 years ago. At nangyayari ngayon. Kahit dumulong ka at gumawa ka na mabuti, you cannot be holy because your intention is not right. Your intention is not right. So you cannot be holy only by Jesus Christ. Okay? Basahin po natin ang ating text. Isang verse lang. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Let's all stand for the respect and reverence of the Scripture. Share po natin sa bawat isa. Hebrews chapter 10. Verse 38. Hebrews 10, verse 38. Yung unang phrase lang. Okay? Yung unang phrase lang dyan. Bago yung Sige, basahin po natin yung unang phrase. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Now, the just shall live by faith. Pray tayo. Salamat po, Lord, for this afternoon. Bless you po ang salita niyo po at sharing po ng iyong salita. I ask for your guidance and assistance for me, Lord, for this time. This is hard work. Talagang mahirap ito on myself. Kailangan po ng gabay po ninyo. Tulungan niyo po rin po makikinig. Sa pangalan ni Jesus, amen. You may be seated po. Thank you. We have 3 things na pag-uusapan ngayong gabi na ito. First, saved by faith. We are saved by faith. Number 1, we have 3 things na pag-uusapan. Siyam. Diba? Siyam. Wala si Shime, baka mabul na lang siguro yun. 3 things. First, we are saved by faith. Number 2, we are we should living by faith. And 3, we should die by faith. Number 1, we are saved by faith. We are saved by faith. Now, the just shall live by faith. Yan ang sinabi ng ating verse. Turn to Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2 and verse number 8. Kita na? For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Number 1, we are saved by faith. So what do you mean, Kuya Paul, being saved by faith? Tayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Only by faith, not by works. Not by works. Kasi alam nyo, mga kapatid, mga kuya at ate, if we are saved by works, wala sa ating maliligtas. Because wala sa ating may ginawa na enough para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Solomon offered the biggest or the largest sacrifice na ginawa ng isang king. He offered thousands of bullocks, sheep, and goats. Solomon. Pero hindi enough yon para siya ay takpan sa kanyang kasalanan. Kung by works ang kaligtasan, wala sa ating maliligtas. Walang ni isang taong maliligtas kung ang salvation ay by works. Sabi ng Romans 3:10, there is none righteous, no not one. Wala sa ating gumagawa ng mabuti. Wala ni isa. No one. So kung ang salvation is by works, wala sa ating maliligtas. Ako, ikaw, wala sa atin. But salvation is by faith, and by faith alone, by grace alone, by scriptures alone. Only by faith. So, Kuya Paul, what is faith? Ano ang faith? Ano ang pananampalataya? Pananampalataya, ito yung isang bagay na naniniwala ka sa hindi mo nakikita.
Pagtitiwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Nakita ko sa internet last time, sabi nung pare, yung rebulto, hindi namin yan sinasamba. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na kami sumasamba sa rebulto. Hindi namin sinasamba ang rebulto. Ang sabi ng pare, pinapaalalahan lang kami ng mga rebulto. Tinutulungan lang kami ng mga rebulto. Baka nakikinig mga Katoliko dyan. Pinapaalalahanan lang kami ng mga rebultong ito sa Diyos. Okay? Maraming loopholes yun. Unang-una, kung Diyos ang pinagpapaalala dyan, bakit may rebulto si Maria? Bakit may rebulto si San Pablo? Diba? Ang faith, ang pananampalataya, hindi na kailangan ng picture. Hindi kailangan ng imahen. Hindi kailangan ng graven image. Hindi na kailangan pang rebulto para ikay sumampalataya. Sabi kasi ng mundo, to see is to believe. Maniniwala ako kung may Diyos, kung nakikita ko siya. Diba? Naniniwala ka bang may demonyo? Opo. Nakita mo na ba? Kung kasi huwag nang makita ang demonyo. Marami sa inyo kasama demonyo eh. Diyos. Nakita mo na ba ang Diyos? Diba? Hindi natin siya kita because, bakit di nakikita ang Diyos? Bakit? Because God is a spirit. They that worship Jesus, God, must worship Him in spirit and in truth. Walang rebulto, walang imahen. That's why, in Baptist churches, mostly, ay walang rebulto na makikita. Walang imahen. Walang picture. No? Walang picture ng mukha or larawan ni Jesus. Kasi wala pa nakakita sa Kanya mula sa ngayong panahon nito. Ang nakakita lang sa Kanya noon, yung mga apostles at mga disciples. Mula noon, nung namatay si Jesus at nabuhay maguli, mula noon, hanggang sa atin ngayon, we are saved by faith. We are saved by faith. Sa Old Testament, sila ay naniniwala sa promise. So kaya Paul, paano masasave ang mga nasa Old Testament? How about Abraham? How about Adam and Eve? How about Solomon and David? Di na nakita si Jesus, paano sila maliligtas? They that keep His promises. By faith din sila naligtas. Mamaya makikita natin. Through faith, by faith din sila naligtas. By faith on the coming of the Messiah. By faith on Jehovah. By faith on God. Doon din sila naligtas. Okay? So, faith is paniniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Sa hindi mo alam. Sa bagay na hindi mo kontrolado. Okay? Riding a jeep. Agsakay sa jeep. Lahat naman tayo nakasakay sa jeep. Diyan Marie, di ba? Lahat tayo nakasakay sa jeep na. Sa tricycle. Sa motor. Hindi ikaw yung driver. Pero sumakay ka. Dahil nananampalataya ka, dadaling ka ng driver sa patutunguhan mo. That is faith. Kumain ka kanina ng almusal. Kumain ka kanina ng tanghalian na hindi mo niluto. Niluto ni mama, ni papa, or ng karinderya. Ha? Niluto. Niluto ng nanay mo, ng tatay mo, ng sino mong tao. Okay? So, temperance. Upo ka na. Huwag kang gagalaw, ha? Upo ka dyan. Upo ka dito. Gagapusin kita eh. No. Okay? Niluto ng nanay mo, ng tatay mo, ng sino mang tao. Tama ba? Kumain ba kanina yung tanghali? Yes. Or kahit anong pagkain. Yung kanina, spaghetti, tinapay. Di mo alam sino nagluto nun. Pero kinain mo. Believing na walang lason yun. That is faith. That is faith. Di mo alam na baka may lason yun, kinain mo pa rin. Kung namatay ka. Okay? Kinain mo na lang. Pag upo sa upuan na yan,
Sa upuan na inupuan mo ngayon. Wala naman sa inyo kaninang umupo dyan. Kaya ba ako nito? Teka lang, check ko muna. Sukatin ko muna yung diameter at yung width. Baka yung thickness ng plastic, baka di ako kaya. No. Kayo na pagdating nyo, gumano na kayo. Because by faith, alam mong matibay yan. At kaya kang saluhin. That is faith. That is faith. Sasakay ka sa sasakyan, di mo kilala ang driver, that is faith. Yung mga kasama ko sa Naik, yung team namin, lahat sila nanampalataya sa akin. By faith. Oh, so every time, every Friday, every Sunday, we are living by faith. Amen. We are living by faith. Pagsakay pa rin sa sasakyan. Di ba, Irish, no? Oh. Doon sila, ang prayer nila, increase my faith sa pag nakasakay sa akin. Ganun yun. And also, I am driving by faith. That's why we pray before we go. Because di natin alam ang mangyayari sa 1 kilometer away, 10 kilometers away, di natin alam kung anong meron doon. But by faith, we trust in God na kaya tayong dalhin dito sa Naik na ito ng safe and sound. That is faith. That is faith. Diba? Kaya, dapat tayo ay mabubuhay by faith. Number 2 ko yan, naunahan ko na. So, we are saved by faith. So, talaga ba, na sinabi ng Diyos, na pag ako naniwala sa Kanya, sa ginawa niya sa krus, maliligtas ako. Maraming tao ngayon, hindi na nanampalataya na sa Bible. Turning away from the faith. Listen, turning away from the faith. Tumatalikod na sa pananampalataya, mamaya yan. Sa number 3. So, talaga ba na ang sinabi ng Bible ay totoo? So, you need to believe that Jesus Christ is the only way to God. Kung ayaw maniwala, that is unbelief. Hindi pa niniwala sa Diyos. And you will be cast into hell because of your unbelief. Isa lang ang kasalanan na kayang patawarin ng Diyos sa mga unbelievers. Sin of unbelief. Hindi pa niniwala sa Diyos. Yun lang muna. Yun lang. So, walang prayer ang pinapakinggan ng Diyos sa mga sinners. Only the sinner's prayer. The prayer of repentance. Ayoko banggitin yung sinner's prayer. Prayer of repentance. Sa oras, the first prayer mo sa Panginoon bilang makasalanan, yung pag-repent mo sa Kanya, Panginoon, sorry po sa nagawa ko and I repented of my sin and I believe in you. That is the only prayer. That is the first prayer na pinaray mo sa Panginoon na napakinggan niya. Mga Kristiyano, yun yung una mong panalangin na napakinggan ng Diyos. The rest of it, kahit ilang rosaryo pa, kahit ilan na Santa Maria ang ipag-pray mo, hindi ka napakinggan ng Diyos that time. Kahit anong hingi mo sa Panginoon, wala. But the devil hear you. Dami pang gulo. Okay. So, only by believing on Jesus Christ you will be saved. Only by faith. By faith on His Word. By faith on His Son. Because only through Jesus Christ you will obtain salvation. Only by Jesus Christ you will obtain sanctification and consecration, cleansing from all your sins, only by believing on Jesus Christ. Nakita mo na ba si Kristo? Not yet. Andun ka ba nung pinako si Kristo? Wala. So by faith, you will believe on His work. Kaya na ba ako, Kuya Paul, ano bang sasampalatayanan ko? Ano bang paniniwalaan ko? Believe on His work, on His finished work on the cross. On His death, burial, and resurrection. Kailangan mong sampalatayanan yung Kanyang pagkamatay at pagkalibing at pagkapaguhin muli. Yun ang kailangan mong sampalatayanan. Kung hindi ka may niniwala sa isa ron, naniwala ka na matay si Kristo, maraming ganun, naniwala totoo. By history, they claim that Jesus the Nazareth died. History meron. Totoong may Jesus na namatay sa cross by crucifixion in history. Okay? Marami naniniwala doon na mga secular burial. They believe
that Jesus is buried sa isang tomb sa Israel. Okay? Galing kay Joseph. Diba? Joseph of Arimathea. Yung isang mayaman na tagasunod ni Jesus, binigay ng kanyang newly and wala pang naililibing doon na puntod. Doon inilibing si Jesus. Totoo, by history, by recorded, na may nailibing na Jesus sa tomb na yon. Pero dito nagkaiba. Hindi sila naniniwala na si Jesus daw ay nag-resurrect from the dead. Maraming tumatanggi. Maraming hindi naniniwala that Jesus resurrected from the dead. And to some of you, ganun na nangyayari sa inyo. You do not believe that God resurrected from the dead. Because you're living in sin. You're living like a dead man. Patay, barren, and lifeless. You do not believe that Jesus resurrected from the dead. Believe on His death and burial and resurrection. If you believe that happened, kung yun ang nangyari, kung naniniwala kayo doon, sabi ng Bible, for with the heart, man believe, and with the mouth, confession is made. Kaya Paul, hindi mo na kailangan na ako sabihin na mag sinner's prayer. Naniniwala na ako sa puso ko. And a lot of Catholic people na nakausap ko na, ganun sinasabi sa akin. Naniniwala naman ako sa Diyos sa isip ko. I believe in God on my heart. Since birth pa nga lang, nasa church na ako. Since birth pa lang, naniniwala na ako sa Diyos. Ang daming Katolikong ganun. Sabi nung kausap ko nung Wednesday, kilala mo ba ang Diyos? Yes. Kilala ba ka ng Diyos? Hindi siya nakasagot. Why? Kilala niyo lahat si Bongbong Marcos bilang presidente natin? Yes. Kilala niyo si Duterte? Alam niyo pa kayo buong pangalan. Di ba? But does Duterte and Bongbong Marcos, kilala ka ba? That is the real question. Okay? Sabi ko sa kanya, kilala ka ba ng Diyos? Oo, kilala ka niya by name. Yung relasyon mo sa Kanya, wala. Wala kayong relasyon sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin. Doon ko na pinasok, dahil sa ating kasalanan tayo nahiwalay sa Diyos. Yun yung nangyari ng Wednesday. And I'm so happy na nakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, with the heart, man believe. You believe in the heart. Mouth, confession is made. With the heart, man believe it unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Kung naniniwala ka na sa Diyos, you need to confess it through your mouth. Bibigkas mo sa bibig mo, I believe that Jesus died, buried, and resurrected from the dead. Nung panahon ni Jesus, pag sinabi mong ganong kataga, takwil ka na sa pamilya, kaaway mo ng buong kahudyuhan, papatayin ka na nila. Confess. You need to confess that Jesus is Lord. At kung ayaw mo, kuya, ayoko nga. I don't want to confess Jesus Christ as my Lord. Because I know, pag kinonfess ko yan, pipilitin niyo na ako mag-church. Pipilitin niyo na akong magsuot ng maayos. Kukontrolin niyo na ako. Kasi sa iba, brainwashing daw to. Ayokong tanggapin, ayokong mag-confess, ayokong bangitin na yan ay Diyos. Kasi, ilulubog niyo na ako sa tubig ng bautismo. Ayoko nga. Every Sunday, kailangan ko na mag-church. Pag sinabi kong, ang Panginoon, ang Diyos, huwag na lang. Kung every Sunday, kailangan ko mag-church. Kung kailangan ko maging kagaya mo, mag-preach din ako, nakakaya, ayoko na. Ayoko i-confess that Jesus is Lord. One day, Philippians chapter 2, every tongue should confess that Jesus is Lord. Yes. Kung ayaw mo ngayon, nabanggitin na si Jesus ay ang Panginoon, one day, you will confess before Him that He is Lord. At ayaw mo, o sa gusto mo. One day, you will bow your knees. Every knee shall bow. Every tongue should confess that Jesus is Lord.
Isang araw, luluhod ka rin sa harapan ng Diyos. Kung Kristiyano ka, you are bowing to the Father as a soldier. Diba yung mga soldier na lumuluhod? Your honor po. Pero pag makasalanan ka, you will bow, crying, Lord, save me. There's no salvation sa oras na yon. Kung ayaw mo, it's up to you. It's up to you. Kasi alam mo alam mo yung kapalit eh. Kaya nung sinesasyan ako si Ivan nung Wednesday, hanggang discipleship kami. Huwag kang mag-confess na si Jesus ang iyong tagapagligtas at Diyos. Makinig ka. Tigilan nyo yan. Lalang ang istorbo, kayo naman yung pumalit eh. Tumatalon talaga ng mga demonyo eh. So, doon kanina, tumalon na sa loob. Diba? Ito pinakaayaw ng Diablo eh. So, sabi ko sa kanya, huwag mong sasabihin sa iyong mga bibig na si Jesus ang tagapagligtas at ang Diyos kung hindi mo kaya mabuhay para sa Kanya. Kaya marami sa inyo, hindi kayang mabuhay bilang Kristiyano. So do not confess that Jesus is Lord. But one day, you will confess that Jesus is Lord. One day, you will kneel before God. Matigas ka ngayon? Matigas? Ha? Ayaw mo tapakan yung pagkalalaki mo, pagkababae mo? Your pride? One day, you will bow. You will bow. You will bow before God. Your tongue will confess that Jesus is Lord. Lahat ng mga tumanggi sa Panginoon, one day they will confess that Jesus is Lord. One day you will bow down to God. Kaya kami ng mga Kristiyano, nagsuko ng buhay sa Panginoon, we'll just given our life to the Lord. We just submitted. Nagpasakop lang kami sa Diyos na hindi namin kayang talunin. Wala kang magagawa sa Diyos. Sir, hindi mo kayang kalabanin ng Diyos. You can live out without God. Walang sinumang mas malakas. Sabi nga pa kay Job reklamo dyan. Kaya mo bang itali yung pinamalaking isda sa dagat? Baka kainin ka nun sabi ng Panginoon kay Job. Anong ginagawa mo dyan? You cannot control your life. No one. Do not fight God. Di mo kaya. Kami, nag-humble lang kami. Nagpaka-humble lang kami. Kasi inaamin namin na hindi namin kaya iligtas sa sarili namin. We only trusted God. God is able. One of the definition of faith. Faith is knowing that God is able. God is able to deliver you from hell. Ulitin ko. Ang Diyos ay kaya kang iligtas sa impyerno. Ang Diyos kaya kang sagipin sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Wow, di ba? Positive, di ba? By the way, kaya ka rin ng Diyos dalhin sa impyerno. God is also able to send you to the deepest hell. God is able to burn you into ashes. Kaya kang pisatin ng Diyos anytime at any point. Why you don't submit to Him? Ba't ayaw mo na lang sumunod sa Kanya? Lahat ng pinapangarap mo, lahat ng kamay na ine-enjoy mo, one day, God can take away that hands. Yang mata na ginagamit mo sa panonood ng kalaswaan, one day, in just one snap, God can took all your eyes. Ayaw mo sumunod sa Diyos, one day, your feet, your legs, your hands, lahat ng yan, kayang putulin ng Diyos. Ano sabi ng Matthew? Huwag kayong matakot sa mga tao na kayang patayin ang katawan. Matakot kayo sa Diyos na kayang patayin ang katawan at kayang dalhin ng kaluluwa mo sa impyerno. Fear God. Matakot ka na lang po, ate, sa Diyos. You live the rest of your life all throughout the week in sin. And you do not fear God. Hindi mo kayang mag-submit
Humble yourself before God. Magpakumbaba ka na po sa Panginoon. Hindi mo kayang iligtas sa sarili mo, mga ate kuya. Hey, hindi mo kaya. Humble yourself before God. Magpakumbaba ka, kasi kayabangan lang ho yan. Kayabangan na lang ho yan, Kate. Ayoko. Susundin ko ang sarili ko. Susundin ko ang damdamin ko, sinaktan ako eh. Na-offend ako eh. Ako ba di na-offend? Sino dito hindi na-offend? We're all offended. But we trust in the living God. Because we are trusting in God. Yun ang pagkakaiba natin. Kay Paul, andun lahat ng kanyang naranasan. Nasa dagat ka na ba? Sa gitna ng dagat ka na ba? 3 araw, 3 gabi? Si Paul naranasan yun. Naranasan ni Paul yun. Wala siyang kumakain. Ikaw nakakain ka 3 times a day. O, sinong di na-offend? Paul, iniwan siya ng kasama niya. Paul have the reason to be depressed and to kill himself. But no, I know whom I have believed. Yun ang sinabi niya eh. Sa lahat ng naranasan ni Paul, I know whom I have believed. And I'm persuaded that He is able. Faith is knowing God is able. Kung alam niyo yung story ng buhay ko, I have all the reason na huwag na mag-church. Sige, timbangin natin. Sino mas mabigat ang naranasan? Sinong mas walang mukha na ihaharap sa mga tao? Sino? Wala. You're offended, and I'm also offended. Mas mabigat pa nga. But I choose to believe to whom I have believed. God. I know God is able to use me still. I know God is able to use me as a vessel unto honor. Yun ang pagkakaiba natin. Hindi ko alam anong story na nangyari sa iyo. Ba't ayaw mo na mag-church? Ewan ko kay John Marie, wala pa nga ito sa kalinginan ng naranasan ni Paul eh. Sino nasa kalinginan ng naranasan ni Paul now? He traveled for 4 missionary journey without professional work, without airplane. He just walked and traveled to the sea. He was lashed. Ilang beses ang nilatigo. Umaawit pa rin siya, napapuri sa Panginoon. Ilang beses siya nakulong. Napasok naman ang kulungan. And ano ang sinasabi niyo nadi-depress? Si Paul ang daming rason para ma-depress. Pero sinabi niya pa, alam niyo, bahala mo pag mature kang Kristiyano? Para malaman mature kang Kristiyano? Yung may problema ka, tapos sinasabi mo pa sa ibang may problema, kaya mo yan. It is maturity. Paul, ang dami niya naranasan all throughout his life of Christianity. Ang dami niya naranasan, dinatigo, pupugutan na siya, papatayin na siya. And still, sinabi niya sa mga tao, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen. Yun pa rin. Na-offended na siya eh. Ano sabi naman ni Paul? Sino sa inyong di na-offend? At ako di na nasusunog. Siya, nag-uumapay na siya sa galit. Pero he choose, to rejoice in the Lord. Faith is knowing that God is able. God is able. Forgive, and you shall be forgiven. Patawarin mo, sino naka-offend sa'yo? At ikaw mapapatawad ng Diyos sa paglayo mo sa Kanya. God is able. That is saved by faith. We are saved by faith. Okay? Turn your faith on Jesus Christ. That is the only thing that you can do.
After you turn your faith on God, nanampalataya ka na sa Panginoon. Number 2, you should live by faith. You should live by faith. Mamuhay ka na sa pananampalataya. Now, the just shall live by faith. We are living by faith all throughout our lives. Andito sa story ng Hebrews 11, ang listahan ng mga pangalan ng mga taong nabuhay sa pananampalataya. Proverbs 3, verse 5 and 6. Trust not in your own. Diba? Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag kang kumiling or magtiwala sa iyong kaunawaan. Trust in the Lord with all your heart. That is faith. Living by faith. Let us look to that names, no guys? Hebrews 11, ito na yung pangalan po ng mga tao na nabuhay sa pananampalataya. Nabuhay sa pananampalataya. Now, faith is the substance of things hoped for. Kaya po ko andito. Kaya po tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Because we have one substance. Faith. Substance of things we hope for, and the evidence of things not seen. For by it elders obtain good report. Through faith we understand that the worlds were framed up by God, by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Ito na to. Tingnan niyo po sa Bible niyo, guys. Verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness. Verse Hebrews 11. 11:4. He was righteous, God testifying of his gifts, that by it, he being dead, yet he speaketh. Guys, ito po, once again, mababasa po natin kwento ng mga tao sa Bible. Ito po yan. Ito yung mga taong in example ng Hebrews 11 na nabuhay sa pananampalataya. Tingnan niyo kung paano sila nabuhay by faith. Verse 5, by faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation, he had testimony that he had pleased God. But without faith, it is impossible to please Him. For ikaw, na lumalapit sa Diyos, must believe that He is, and that's the reward of him that diligently seek Him. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, paparating na bagyo. Maghanda ka ng arko. Sa panahon ni Noah, wala pa nakikita ng ulan. Sa panahon ni Noah, wala pa nakikita ng arko. So Noah prepared an ark. Naghanda si Noah ng barkong malaki. Kasabi ng Diyos, naniniwala sa Diyos eh. By faith, he made an ark. He created an ark. He prepared an ark. Wala pa nakikita ng ark noon. And do you know kung gano'n siya nanampalataya sa Diyos? Ilang taon natapos yung barko? 120 years. Sa loob ng taon na yon, people around him, ano yung ginagawa mo? Ano yan? Ang laki niya na. Para saan yan? Siya, pupuk lang siya. Bahala kayo dyan. Pupuk lang siya. Ano sasabi niya? May paparating na unos. May paparating na bagyo. Anong bagyo? Wala pa nga ulan. Di pa nga nila alam yung word na rain eh. Na ulan. Ano yun? Walang naniniwala sa kanya. But he believed in the warning of God. Maniwala ka sa warning ng Diyos, kapatid. Dahil ako, di nag-i-invento rito. Siguradong pupunta ka sa impyerno pag di ka naniniwala sa Panginoon. God is able to deliver you, and God is able to send you to hell. Doon pa lang, kung ako unbeliever, nakapo ako dyan, sinabi sa akin yun, hindi makatulog eh. Paano yun? Hindi ako masutulog ngayong gabi. Hindi ko na-settle ang relasyon ko sa Ama. Hindi ko na na-settle. Ewan ko, makatulog ka pa rin. So, si Noah yun, no? Verse 8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive, for an inheritance obeyed. He obeyed, no? And he went out not
knowing whither he went. Si Abraham, look at me. Si Abraham, nasa land of Ur, sa kanyang bayan. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, umalis ka dyan. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. And by faith, Abraham obeyed, not knowing whither he went. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon na seems like, paano yun? Sumunod ka. Just obey. Lalo sa those people, young men, Jom, May, Irish, nakailang ulit na ako dito, give yourself to God. Present yourself as a living sacrifice. Walang nagtatanong sa akin, Kuya Paul, sige, bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon, tapos anong sunod? Wala nagtatanong sa akin ganun eh. Pero may isa akong sagot sa inyo. Sagutin ko ngayon, ha? Kuya Paul, ano nga bang, sige, so buhay ko pang Kuya Paul, ha? Anong mangyayari after neto? Ito sagot ko. Hindi ko alam. I don't know how God will use you. Yes. But I know that great is the Lord. Yes. I'm just believing on His Word. Naniniwala lang ako. Kaya ako pinipreach yun. Present yourself as a living sacrifice. Sabi nga nila Peter Panginoon, dito na kami lahat. Sumunod kami sa inyo. Iniwan namin lahat. Nalabas na ba to? Iniwan namin lahat, Panginoon. Ano nang meron kami ngayon? Ano nang meron kami? Kung susunod ka sa Panginoon at naghahanap ka ng kapalit, ngayon, wala kang makikita. Because ang pagsunod sa Panginoon, minsan, ang reward, andun na sa langit. Kaya Paul, anong reward John? Hindi ko rin alam. Naniniwala naman din ako. Sabi ng Panginoon, may reward Pagbalik niya, sabi niya, I will come. And I have the reward with me. Sinabi niya may dala siyang reward, pero di ko alam kung ano yun. Malay mo, sneakers, maraming sneakers yan. Chocolate, wala, no? Di ko alam Diba? Di ko alam. Basta sabi ng Panginoon, merong reward. Naniniwala na ako sa Panginoon sa Bible. Diba? You want to increase your faith? Baka nasa heart desire nyo pa yun. Lord, increase my faith. Di ka naman nagbabasa ng Bible. Ba't nasabi? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. That is why I recommend to all of you, read the Bible out loud. Pag binagbabasa ka ng Bible, basahin mo ng malakas. Because faith cometh by hearing. Pag nagbabasa ka ng sinasabi mo, now faith is the substance of things hoped for, you hear yourself, and your faith will increase. Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And itong pakikinig mo po sa akin, ngayon, this will increase your faith. Because I explained to you the Word of God. Ina-explain ko sa iyo ang salita ng Panginoon. Hindi naman ako sa dito. Yan, the Holy Bible. Hindi naman ako sulat dyan. The life of John Paul Pia. Hindi naman the life of John Marie. Naku, walang nakasulat doon. Di ba? Di pa nakasulat dito the Holy Bible. The life and testimony of Jesus Christ and to those who follow Him. The words of Jesus. Ito po ang sinishare ko sa inyo. And this will increase your faith if you will listen and you will hear. Let those people that have ears to hear, let them hear. Makinig ka na. Nakaupo ka na lang din dyan Ito mga slain in the spirit yan. Napatay wala na spirit. Diba? So, alam nyo, mas gusto pag inaanto kayo, ginaganon kasi yan ng demonyo Tulog ka na. Oo. Dito tayo binabatukan ka nun. Hindi magagalit ka sa kanya. Demonyo ka talaga, namamato ka. Di ba?
ano sa'yo ng demonyo sa'yo? Tama, may gumagalaw doon. Tinan mo, gumagalaw. Tapos ikaw, titingin ka naman ganun. Di ba? Ginagano ka. Tulog mo muna. Bakit? 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 Ayaw kasi ng demonyo mapakinggan mo yung sinasabi. Amen. Di ba? Ayaw mo eh. Sabi mo, ano makinig dyan? Tulog mo na. Gagano ka na. Hindi. Kailangan mo makinig. Papagalitan ako ni Pastor eh. Sige na. Grabe. Oo. Gagahadlangan. Mga next. Ito pa. Bakit ikaw? Uy. Yan na. Yung tanong, no? Bakit ako yung pinapatulog ng demonyo? Ito because Satan know. Ha? Sige, sira mo na. Sige. Yun pa, isa pa yun. Ginagawa ng demonyo, pinapatuloy isipon mo eh. Ginagamit ng Ginagamit ng demonyo. Gagawin niya. Ano ito Nalimutan yung name na ito. Kapatid ni Andrea ito eh. Andre, oo. Bumuka na. Okay, ba't ikaw? Ba't ikaw nanto ka? Kasi bakit? Alam ng Diablo, makagamit ka eh. Yun. Yun no? Tulog mo na. Yun na nga. Kaya gusto ng demonyo, tutulog ka lang. Pag natulog ka sa bahay, hindi ka na-istorbo ng demonyo. Nari, pinanghali ka na ng gising, hindi ka nakapag-devotion. Gusto ng demonyo yun. Tulog ka lang yan. Tagal pa yung mamaya pa naman yung ano eh. Gawin mo na mati ng prayer time. Uy. Yan, ganun yan. Bakit? Alam na Satan, mag-increase ang faith mo pag nakinig ka eh. At ayaw ng demonyo yun. Basta ang laging goal ng demonyo is hadlangan ng pag-advance ng kingdom of God. Hahadlangan niya yung pag-abante ng kaharian ng Diyos. Gagawin niya yun, at aatakihin niya mga soldiers. Aatakihin niya lahat ng mga lalo nagsuko ng buhay. Magsuko ng buhay sa Panginoon, susunod ka na, Siyam, sa oras na kayo sumunod sa Panginoon, nagsabi ka, sige po, bibigyan ka ng buhay ko sa Panginoon. Maniniwala po ako sa Bible. Napakinggan ka ng Diyos. Narinig lang yung prayer mo na yun. Narinig ka rin ng demonyo. Talaga? Pag uwi mo, papadala ka ng magalit si sinanay mo, anong oras na? Karang atin dyan ulit Ganun yun. Anong oras ng church niya yan? Wala yung church na yan. Imilan lang mag-Chinese yung nanay nyo. Pilipino kayo, pag mag-Chinese yun. Magiging ganun yun. Oo nga. Kaya nga, ang sabi ko nga lagi sa ang ano ko ngayon, ang lingwahe namin yung mga boys. Pag ano sabi, nagalit ba? Oo, nag-Chinese na. Alam na yun, alam na. Nag-Chinese na eh. Pag nag-Chinese na, alam na yun. Ang dami na sinabi nun. Iba-iba na. Pwedeng mura at mahal. Okay. Diba? Naantok na, no? Oo. Naantok na? Kaya, labanan mo. Ano sabi ng Bible? Guys, huwag kayo magmadali. Wala pa tayong sasakyan, ha? Hindi tayo makakalis din dito. Pag ganyan na, conclusion na ako. Yeah. Kasi kahit ano may natin, lahat tayo magagawa dito eh. Tapos, ito pa. Lalo na yung mga young men, lalaki, lalo na yan. At babae mostly. Bakit? Alam ng Diablo na ang kahinaan ng lalaki ay babae. Hindi kami ganid sa pera. Ang babae, ang weakness niya, hindi lalaki. Kala nyo lalaki? Hindi. Walang pakialam babae sa lalaki, actually. Ang gusto niyan is material things. Diba? Kaya nga, anong ginamit ni Satan kay Eve? Yung prutas. Anong ginamit ng Diablo kay Adam? Si Eve. Kita? Baka di kayo naniwala kasi. Genesis pa lang, meron na eh. Baka may mag-react sa akin. Hindi naman. Babae, ang gusto niya material things. Whether you like it or not, yes. Yun lang, walang ibang choice. Material things. Kaya sisilaw yan sila sa ganyan. So, gagamitin ng Diablo yan sa inyo. Manig. Kaya ang hirap sa isang babae na magsuot ng maayos, ng disente.
Okay, tuturuan na magpalda. Ano gagawin ng babae? Gagawing Cinderella yung sarili niya. Kung ano nilalagay sa sarili. Para at the same time, masunod mo yung Bible daw at masunod mo yung gusto mo. So, still, di ba? Sa lalaki ganun. Gagamitin ng diablo ang mga babae sa lalaki. So, girls, you need to dwell in the presence of God. Kailangan mong, girls, lumapit sa Diyos for the sake of men. Kasi kung hindi ka lalapit sa Diyos bilang babae, Satan will use you to destroy men. Kahit pag gano'n lang. Huwag na pablumahin. Huwag na pablumahin. Daka lang. Okay. Daka lang. Oo. Mamaya na yung kwento mo. Okay? So, hey. That is true. Okay, that is true. Kahit anong itsura mo, kahit anong hugis at anyo mo, gagamitin ka ng diablo pag hindi ka lumapit sa Diyos. Lalo yung mga nasa church na. Okay? Lalo yung mga young men, pag nagsuko kayo ng buhay sa Panginoon, huwag kayong atras. Because Satan will use someone sa babae. Makinig kayo, girls, please. Yan, nagsuko ng buhay. Si John Marie, nagsuko ng buhay. Suko ng buhay ito. Talagang unfair. Patay ko patay. Talaga ba, John Marie? Sino ba dito yung hindi nagbabasa ng Bible? Ay, ito. Si Satan, Si Satan ako Kunyari lang. Oh. Sabi niya, Pastor Freddy? Satan. Kunyari lang. Huwag isiseryosohin. Naghanap si Satan ng babae. Uy, dito nag-devotion kanina. Karnal to. Gagawa siya ng mga senaryo na makikita kayong dalawa. Magkakaroon kasi isang ministry, kasama kasi isang lugar, yung mga opportunity na mangyayari. At pag si lalaki at si babae, hindi spiritual enough, alam niyo yan. Yung isa dyan, bibigay, yung isa dyan, bibigay. Either of the two. Masama silang dalawa. So, kaya importante, Nay, thank you po. Kaya importante ang kapatirang spiritual din. Amen. Yes. Makikita ng isang spiritual, nagkakarnalan na kayong dalawa. Teka lang, ano na to? Bakit? Ngayon, si Satan magagalit na rin doon. And gagawa siya ng mga paraan para hadlang to Hadlang to sa plano ko sa dalawang to Gusto ko itong masira. Epal ka. Gagawa yan ng paraan. Totoo yan. Nasabi ko sa inyo. Pag hindi ka, young girls, young ladies, hindi ka lumapit sa Diyos, Satan will use you to destroy men. Amen. Hindi karnal na lalaki. Ano pakialam ng diablo sa karnal na lalaki? Ang titirahan niyo yung mga leaders at yung mga nagsuko ng buhay. Mga seryoso sa Panginoon. So, wag mong hayaan na si Satan gamitin ka. Ano sabi ng Romans chapter 3, chapter 6? Yield yourselves as instrument of righteousness to God. Ipagamit mo ang katawan mo na instrumentong pangkatwiran or maayos sa ikalulugod sa Panginoon. Do not yield yourself to the Satan, to the devil. Kaya, magpakalapit kayo sa Panginoon, Abby. Irish, May, Kisha, Princess, Maxine, Cristel. Nalo ka na. Nalo ka. Ate na. Oo. Ano pa, Kate? Okay? Ito, sa kanila, ibang usapan na ito sa kanila eh. Ang ano natin sa young people. Diba? Kaya po, sa paano na natutunan yan? Experience lang. Yan ang kakaibahan ng leader, matagal na. Kaysa yung bago lang. Walang alam sa ganito yun. So, young men, ganun din. Andre, hindi ka pa Kristyano, pero ginagamit ang ibang tao para papigilan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Ginagamit eh. So,
young men, lapit tayo sa Panginoon. Magpaka-spiritual tayo sa pinaka-spiritual nating kaya. Lumapit tayo sa Panginoon sa pinakamalapit na kaya natin. Because kung hindi, nako, sira ang gawain, sira ang mga ministry. Sira ang ministry yan. Ha? Girls, huwag magpa-attract sa worldly pleasures. Huwag mainggit sa kamunduhan. Huwag mainggit sa buhay ng unbeliever. No, huwag. Huwag yung gagayahin yung kanta ng mundo. Kasi maraming nag-special number, ginagaya yung napakinggan nila. No. Be your own. Be your own. Yung own style mo. Yung lyrics, yes. Pero yung tono, yes. Pero yung way of singing ng mga unbelievers sa mundo, huwag mong gagayahin. Okay? Yung dress, yung galaw, yung attitude, do not follow the world. Do not be attracted to the world. Okay? Yun yan. Ginamit ng diablo ang apple because ang ganda tignan, pagpapatalinuhin ka, at magiging kang Diyos. Eve, di ba? Yan ang pangarap mo. Si Adam lang yung binigyan ng Diyos ng kakayaan. Ikaw, wala ka, Eve. Ito, putas, oh. Pang ano yun, oh. Magiging kang Diyos din, kagaya namin. Kaya ayaw ng Diyos yan, ipakain sa'yo kasi magiging Diyos ka, eh. Ha? Hindi naman sinabi ni Eve, ng diablo, di ba? Gusto mo maging Diyos? Hindi, alam na ng diablo yun. So, gagawa na lang siya ng paraan. Di ba? So, andun yun. May tanong pa dito. Kuya Paul, ba't hindi nilang inalis ng Diyos yung puno dun? Ba't kasi nilagyan niya pa ng good and evil? Ba't may ganun pa kasing puno? Sana din na nakain.